Hello, magandang araw. Welcome ulit sa episode na to for our Principles of Structural Analysis and Design series, specifically for Civil Engineering Licensure Examination. So in this video, let's discuss this particular problem. Beam KLMNO is to be analyzed for the maximum forces at ultimate condition. Your given service loads, total dead load is 4.6 kilopascal and live load is given, and this is the required strength or load combination. You're given the dimensions for L and for S1 and S2. Okay, so pinapahanap yung mga maximum shear by applying pattern loadings na maximum shear pati maximum negative moment on a specific location. Alright, given yung mga loading conditions na to with their shear and moment diagram, so pinapahanap lang ano yung una muna, maximum shear sa span LM. So yung LM ay ito. And by the way, ito yung buong beam na pinapa-analyze. Okay? So, lagyan natin ng sukat. Yung S1 ay 2.5. Yung S2 ay 3. Yung L ay 8. So, tigi 8 meters ito. Ayan. And then, dahil ang binigay na loadings ay naka-floor load or kilopascal, normally we will need to identify first kung ang slab condition ba ay one-way or two-way para malaman natin kung paano ba i-transfer nung load sa slab into the beam, no? Because we are trying to analyze this beam. Pero kung titingnan natin maigi, if you take the ratio of the span to the shorter dimension or the long dimension to the shorter dimension of the slab, mapapansin nyo na lagpas ito ng 2. No? Lagpas yun ng 2, yung long span to short span. Okay? So, ibig sabihin, for this slab, lahat ng nandito na slab ay one-way ang distribution. Ganun din, kapag chinek natin itong slab na to sa ibaba, no? So, 8 divided by 3, that's more than 2. So, meaning, again, another one-way loading condition. So, ibig sabihin, kapag nag-transfer ng load, maghahati lang ito, tapos mapupunta lang doon yung mga loading niya. No? Mapupunta lang dyan lahat. So, ganyan yung distribution niya. For the slab at the bottom, sa top view, and then yung slab sa ibabaw. One-way distribution. So, meaning, para malaman natin kung ano yung load na kakargahin ng beam, kailangan lang natin i-multiply yun doon sa tributary width. Ito yung tributary width. Okay, tributary width. Okay, so for one-way loading or one-way slab, yung tributary width is just half of the shorter dimension. So, ibig sabihin, ito half ng S1, ito naman ay half ng S2. So, ibig sabihin, yung tributary width natin, tawagin na lang siguro natin na S, no? Will just be equal to 2.5 plus 3 divided by 2. So, pag kinompute natin yan, that's just 2.75 meters. Okay? So, yan yung i-multiply natin doon sa mga binigay na loading para ma-convert sila into kilonewton per meter. And then, take note na service load ito, so kailangan pa natin i-factor yung dead load and live load. Alright? So, ganito ang gagawin. Una, what I normally do is I calculate already yung uniform load ng dead load and live load na magkahiwalay. No? Wag pagsasamahin agad dahil para sa live load, meron tayong iba't ibang loading pattern condition na kailangan i-consider. Kaya ibig sabihin, mas maganda nakahiwalay yung dead load and live load. So, unahin ko muna kumputin yung uniform load sa live load, no? So, yung ultimate uniform load ng dead load. Okay? So, that's gonna be 1.2 kasi gusto ko ultimate na, so factored na, times total dead load na is 4.6, no? Tapos multiply natin nung tributary width na 2.75. This will already give us the value in kilonewton per meter. Kumbaga, ito na yung factored dead load natin, no? So we have 1.2 times 4.6 times 2.75. So that is already your factored uniformly distributed dead load. So 15.18.
Okay, next. Ganon din ang gawin natin para naman sa live load. So, 1.6 times 4.8 times tributary width. So, 1.6 times 4.8 times 2.75. So, that gives us 21.12. Ayan. Okay? So, ngayon, kailangan na nating ma-figure out kung kailan ba or ano bang loading condition magpo-produce ng maximum shear sa span LM. So, yung span na LM ay ito. Yan. No? Pero ang gawin ko, i-drawing ko lahat. No? So, ito yung number 1. Drawing natin yung buong, buong to. Yung buong beam na yan. So, titingnan natin siya in the elevation view. No? Sila yan, 4. So, bali dito ko lalagay yung K. Naman yung L. Ito naman yung M. Yung N. Sila na yan. 1. Kulang pa na isa. Ayan. Ayan. Okay. So, this is our K, L, M, N, O. Alright? And then, of course, meron tayong load na ilalagay. Okay? So, para sa dead load, walang tayong choice pag dead load. Yung dead load kasi ay, pag sinabi mong dead load, permanent load yun. So, hindi mo a-applyan yun ng pattern loading because the idea of pattern loading is only applicable for live load na kung saan hindi permanent yung load na yun. No? So kaya tayo nagkakaroon ng pattern loading kasi hindi naman permanent yung live load. Na yun yung basic definition ng live load. So that's why we also need to consider what if the the live load is non-existent, or what if the live load is only existent on a certain span, no? And so on. No, that's why meron tayo ng mga conditions na to. So for the dead load, there's nothing we have to check, no? Lagi na yan na lagi na yan na distributed on the entire span. Okay, so that is for WU dead load. Okay? So, automatic na yan. So, ibig sabihin, this is the pattern load, this is the pattern for the dead load, automatic. So, ibig sabihin, buong span, merong load. So, ngayon, hahanapin lang natin dito kung nasaan ba ano ba tinatanong? Span LM. Ang span LM ay ito. Bali, ito yung hinahanapan natin, no? Ito yung ina-analyze natin. Anong span na to? Okay, yung span na yan. Alright, so, yeah. So we are trying to analyze kailan magkakaroon dyan ng maximum shear. So for the dead load, again, wala naman tayong choice, no? Lahat naman yan ay nandiyan. So ibig sabihin, ito ngayon yung maging itsura ng shear diagram niya. No? So sa shear diagram tayo titingin kasi nahanap natin is maximum shear. So dito, of course, no, you might be thinking na syempre ito yung K, L, M, N, O. Tapos ang ina-analyze natin is LM. Ang gusto ko i-emphasize dito is that this diagram can be viewed in both ways. What I mean is, ito yung magiging makikita mo kung dito ka nakatingin. Pero hindi ba, kung dito ka sa kabilang side nakatingin, baliktad yung makikita mo. Nandito sa kaliwa yung O, nandito yung N, nandito yung M pa rin, tapos ito yung L, tapos ito yung K. Kumbaga yung makikita mo sa kabilang side, kung dito ka nakatingin, is just mirror of what you see on this side. Okay, so ibig sabihin, i-consider din natin na nandito yung O, nandito yung N, nandito yung M, nandito yung L, at saka yung K. So dito actually, dalawa yung condition. Pwedeng nandito yung LM, pwedeng nandito naman yung LM. Okay? Pero dahil symmetrical ito, that won't matter. Yung binabanggit ko na yun, it won't matter. Kasi symmetrical eh. Kung titignan nyo yung shear diagram,
hindi ba parehas lang yung shear diagram niya dito at parehas din yung shear diagram niya dito. So parehas lang yung values. Alright? Kaya it doesn't matter yung sinasabi ko dyan. Mamaya pa yon, no? Magkakaroon ng, kumbaga, pagkakaiba. So dito, mapapansin natin, kung dito na lang tayo titingin, mas malaki itong shear na to, no, within this span. Okay? And you might be thinking, no, sir, hindi ba L, tapos ito, mas malaki ito, no? No, you have to be careful with that. So this shear is within this span na nasa kaliwa. Pang ano yan? Pang KL. So itong shear na to represents naman yung span na nandito, yung sa LM lang. So that's why ito yung pipiliin natin. Okay? So kasi wala naman itong 0.607 ang ibig sabihin, hindi ka pa nakakarating dun sa span LM. Alright? So kaya dito ang pinakamalaki is 0.536 WL. Alright? So therefore, for number 1, our should I say our shear, maximum shear, ultimate shear due to dead load for span, no, LM would be 0.536 W ng dead load times L. Take note guys, yung L dyan is yung 8 meters. No? Yung L niya is definition niya from span to span. So 8. And that should give us 0.536 times 15.18 times 8. So 65.09 kilonewtons. So yan ay due to dead load lang. So ngayon, i-figure out natin, ano kaya yung maximum naman na ibibigay dun sa span 9 for live load. So again, i-consider natin, number 1, what if yung live load is nakapatong ng buo? So tama ba ang mag-govern? Ito pa rin, no? Para sa L. O di kaya ay ito, no? Para sa L na to. Parehas lang yun, ha? Parehas lang. Okay? Now, check natin ibang condition. So dito, kung nakatingin tayo sa ibaba, ito yung KL, M, and O. Kung nakatingin tayo sa likod, no? Ito ay KL, M, and O. So as you can see, okay? Kung nakatingin muna tayo sa ibaba, ito yung mga makikita natin na column. So yung span LM ay ito. So for this span, ang shear natin actually constant lang 0.018. So mas maliit siya in comparison dun sa 0.536 kanina. Tapos kung dito naman tayo titingin sa kabilang side, no, ito yung LM natin. Ang maximum naman diyan is actually ito 0.518, no? Which is mas maliit pa rin dun sa 0.536. Kaya ibig sabihin, between these two, mas mag-govern pa rin itong buo, no? Buo yung uniform load. Alright? Pero hindi pa tapos kasi meron pa tayong third na condition. So for the third condition, ito, again, kung nakatingin sa baba, ito ay K, L, M, and O. Kung nakatingin ka naman sa likuran, ito naman yung K, L, M, and O. So, dito, by the way, ang pinagkaiba, yung uniform load dito is hanggang dyan lang, tapos wala sa part na to, and then merong uniform load dito, no? So, in this case, nasaan yung LM? So, kung nakatingin tayo sa ibaba, ito yung LM. So, yung mag-govern na shear diagram ay ito. Kung nakatingin naman tayo sa likuran, ito yung LM. Ang mag-govern na shear diagram ay ito. Pero mukhang hindi ito yung mag-govern, no? Kasi ang liit to, 0.04. So, ibig sabihin, kung nakatingin tayo sa ibaba, kumbaga, ito yung pangalan ng mga columns. So, ito yung span LM natin. So, ibig sabihin, mas malaki itong part na to. Actually, ito yung magiging governing shear for this condition, for span LM. And kung i-compare natin yan dun sa kanina na 0.536, di hamak na mas malaki na to. So, ibig sabihin, for live load, ito yung mag-govern na loading condition for shear. Okay? For shear in span LM. So, ibig sabihin, kailangan natin lagyan ng live load dun sa KLM, tapos lagyan natin din ng live load sa NO. Alright? So, ganito siya. So, maglalagay tayo dito ng live load hanggang dito. Okay? Tapos, another live load para dito. Okay, so this is your WU live load. So yan yung governing condition.
At ang governing factor is 0.603 for live load. 0.603. So, mumultiply natin ang WL, 21.12, tapos yung L ay 8. So, 0.603 times 21.12 times 8. So, that gives us 101.88. So, 101.88 kilonewton. So, therefore, our maximum shear for span LM, no? Maximum shear. So, i-add lang natin yung dalawa. So, plus 65.09. And that gives me 166.97 kilonewtons. Alright, so for number 1, ang sagot natin ay 167. Next, number 2, calculate the maximum shear for span NO. So, NO naman tayo titingin, no? So, number 2. So, open ko na lang to. Ayan. Okay, so once again, so burahin natin to. Okay, so this time, ang ina-analyze na natin is NO. So, yan na ina-analyze natin. So once again, yung para sa dead load, hindi yun magbabago. Yan pa rin yun. Kasi ang dead load naman is lagi yung naka-apply ng buo. Ang magbabago lang is yung shear. So ngayon, again, pag tumingin tayo dun sa pattern loading, ang focus na natin is either ito or ito. Kasi di ba kung nakatingin ka sa harap or sa dito sa galing sa baba, ito yung NO natin. Pero kung nakatingin ka naman galing dun sa likuran, ang NO natin ito. So either of those. So kung titingnan natin, ang maximum shear for this span is 0.607, while for this span, it's also 0.607. Okay, so yan na kagad yung magiging para sa dead load natin. So VU for dead load is 0.607 of WL. W is 15.18 times L na 8. So, kumpitin lang natin. So, 0.607 times 15.18 times 8. So, that is 73.714. Okay, kilonewtons. And then for our live load, so check natin. So, again, ang comparison agad, 0.607. Pag dito, ito yung NO, so yung shear dyan, 0.554. So, hindi, mas maliit, no? Kung nandito naman yung NO, ang shear lang dyan is 0.054. Again, mas maliit, no? Tingin tayo dito. Pag dito ka naman nakatingin, so dito muna tayo sa left side, ito yung NO, ang maximum shear is 0.62. Mas malaki. So, ibig sabihin, ito ngayon yung case na mas malaki, no? Pero pag tumingin nga pala tayo sa kabilang side, 0.558 lang yung shear dyan. So, ito pa rin yung mag-overburn. So, ibig sabihin, ang condition natin, no, for maximum shear at span NO is kapag meron tayong loading na ganito, saan? Okay? Hindi sa KLM, no? Kundi sa MNO. Kasi 'di ba sabi ko, etong kaya natin kinonsider ito kasi ito yung NO at ito yung NO kapag nakatingin ka sa from the other side. Okay? So ibig sabihin maglalagay tayo ng load sa MNO, so bali dito, tapos walang load sa ML, tapos may load sa KL. So ganito siya. Which makes sense, 'di ba? Kasi of course, para magkaroon ka ng maximum shear, dapat lagyan mo nga naman ng load yung part na yun. Okay, so yan ngayon yung magiging pattern natin for the live load. Okay, at yung governing factor natin is 0.62. Okay, so yung factored live load natin is 21.12 times 8. So 0.62 times 21.12 times 8. That gives us 104.755. 104.755 kilonewtons, at pag pinag-add natin yan, ito yung ultimate maximum load for span NO. So plus
73.714. So 178.47. 178.47 kilonewtons. Okay, so that would give us letter C. Finally, number 3, calculate the maximum negative moment for span NO. So ngayon naman, titingnan natin is yung moment. So number 3. So again, kakopyahin ko yung diagram kanina. Ito yun. And kailangan lang natin i-figure out dito, no? Kung ano yung maximum na live load pattern. So again, ang kino-compute natin is and para kay NO. Okay, para kay NO. So ito pa rin yung WU para kay dead load. Tapos dito, may-figure out na natin yung maximum moment. Kasi ito lang naman yung titignan natin. No? So dito, nasan yung maximum negative? Negative ha? Ang tinatanong, negative. So bali, ito lang yun. Kung dito tayo nakatingin kay LMNO, ito yung maximum negative. Kung dito ka naman nakatingin kay LMNO, ito yung maximum negative pa rin. So same lang. So it's going to be 0.1071 for the dead load. MU for dead load is 0.1071. Tama ba? 0.1071. WL squared. W is 15.18 and then 8 squared. Okay, so that is our maximum moment negative for due to that dead load. 8 squared. So that gives us 104.05. Okay, 104.05. 104.05 kilonewton meter. Okay? And then next, saan natin ilalagay yung live load para mag-produce din tayo ng same maximum negative moment at the same location. So dito yung maximum negative moment, ano? So, ayan. So, una, ganun ulit, kung dito mo ilalagay mo si live load sa lahat, ito pa rin yung mag-govern. Okay, compare natin yan. What if dito lang natin ilagay yung live load? So, ito yung NO, so ito yung maximum negative moment, which is mas mababa, no? Kapag naman andito yung NO, ito naman yung maximum negative moment, which is again, mas mababa. So, hindi ito yung mag-govern. Hindi pa tayo dito. Kung dito tayo nakatingin, ang maximum negative natin is 0.058. So again, mas mababa kasi 0.1 yung comparison eh. Pero kung nandito yung NO, ito yung maximum negative moment, which is mas malaki. So ibig sabihin, ito ngayon yung mag-govern, 0.1205. MU, live load, is 0.1205 of 21.12 8 squared. Okay, so that gives us 0.1205 times 21.12 times 8 squared. And that gives us 162.88 kilonewton meter. Okay? So ang ibig sabihin no, naglagay tayo ng load saan? Naglagay tayo ng load sa span na to. Sa span MNO, no? So maglalagay tayo dito ng load. At saka dito. Okay? Para sa live load. Okay? So that will give us the pattern for the maximum moment at the span NO. At yung maximum moment natin for the span NO, negative would be plus 104.05. Okay, that gives us 266.93. 266.93 kilonewton meter. And that should be the answer. Okay, so I think hindi ko lang na-edit yung choices ko dito, no? So, dapat dito, 266.93. Okay? And that's how you analyze this particular problem that requires us to use pattern loadings.
All right, so that's how we solve this problem. So thank you all for watching. So don't forget to like and share, subscribe, and then check out for the other for the other videos that we have here, no, sa playlist na to. If you are, especially if you are reviewing for the board exam. All right. So hit the notification bell because I'll be uploading more videos in the future. All right. So thank you all, and I'll see you on the next video.